Maaga po tayo dahil nanonood sa atin yung mga nasa abroad. Sabi ni Pastor, kailangan 10 o'clock, we start. Okay, sa ating patuloy na pagsamba, tayo po ay pumikit at magyuko ng ating mga ulo, tayo po ay dadako sa Diyos sa isang panalangin. Amang mahabagin at mapagpala, pinupuri ka namin ngayong umaga sa lahat ng mga biyaya na ninarapat mo na tanggapin namin sa mga nagdaang araw sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong ipinahihiram sa amin, sa iyong pagpatnubay at pag-iingat sa amin, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin at pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, na natili kang tapat sa iyong mga pangako sa amin. Ngayon pong umaga ay pinupuri ka namin at ipinaabot, Panginoon, ang aming pagtanaw ng utang na loob. You are our God. Ikaw ay maawain at malumanay ang iyong mga kaawaan sa amin. Panginoon, purihin po ang iyong pangalan ngayong umaga. Dumadalain kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala. Ito, Panginoon, ang hahadlang sa aming fellowship with you. At alam namin na ang aming mga dalangin ay hindi mo tutugunin kung ito ay itinatago namin sa aming mga puso. Panginoon, dalangin po namin ngayong umaga sa aming pakikinig ng iyong mga salita buhat sa mensahe na ibibigay sa amin ni Pastor Ribo, na alam namin ibe-bless mo siya sa kanyang pag-deliver ng iyong message. At kami man, Panginoon, ay bigyan mo ng matalas na pandinig at kaisipan upang matuto kami, Panginoon, at may-apply namin sa aming buhay ang mga bagay na aming maririnig. At ito, Panginoon, ay maging bahagi ng aming buhay at maging demonstration ng aming pag-ibig sa iyo. Gawin mo, Panginoon, na maging mapakinabang para sa bawat isa ang aming pananambahan ngayong umaga, at tulungan mo po kami na ikaw talaga ang maitaas sa aming kalagitnaan, at alam namin, Panginoon, na ang iyong blessing ay gagawad mo sa bawat sa amin. Lord, we pray para doon sa aming mga kapatid na hindi pa dumarating, at yung aming mga kapatid na may mga reasons kaya wala sa simbahan, Panginoon. Dalangin namin ang iyong pagpapala sa kanila, ang iyong pag-iingat at subaybay. Gawin mo, Panginoon, na makinabang kami sa aming mga pakikinig, sa aming mga pag-awit, at ma-encourage sa aming buhay na maglaan kami ng panahon para sa work ng iyong kingdom, at makita ng mga tao, Panginoon, na ang aming ilaw ay nagbibigay liwanag doon sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Pagpalain mo, Panginoon, kami ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong mga pahayag, nasa ating pong program yung mga secrets na dapat malaman natin. Sabi, think it over. God is light. What does that mean? What creates distance between us and God? What is the solution to the problem? No sin is so secret that it is beyond God's knowledge and beyond God's forgiveness. So, walang kasalanan na sikreto sa ating Diyos, at nalalaman niya yun, at yung kahandaan ng kanyang pagpapatawad sa ating confession ng ating mga kasalanan. So, ito po yung sikreto sa isang malinis
at righteous life para sa bawat sa atin. Do you want to know the secret? Sabi nga ng isang kanta. Let us read yung ating pong memory verse, number 12. Sabay-sabay po tayo. Acts 5:41-42. The apostles left the Sanhedrin, rejoicing because they have been counted worthy of suffering disgrace for the name. Day after day, in the temple courts and from the house to house, they never stopped. Acts 5:41-42. So medyo mahaba po yung ating memory verse number 12. Ang ating pong message series para sa Mayo at Hunyo, Loving the Body of Christ, the Church. Patuloy nating ipamalas ang pagmamahal sa ating iglesia. Nasa atin pong palatuntunan, sabi, napakasayang pagmasdan ang bilang ng kapatiran na dumalo sa ating pagsamba noong Mayo 25. Nag-message sa atin kay chairman ito, sa akin si Ate Precious na full house, yung ating sambahan. At patuloy tayong nagpapasalamat sa ating mga GNCF brethren and friends na kaisa natin sa pagsamba online tuwing linggo. Salamat po mga brothers and sisters abroad sa inyong pakikisa sa pananambahan. Sabi po ang General Manager ng Hotel Carmel sa Santa Monica, California, si Mr. Leo Ison, hindi ko alam kung kamag-anak ni Kuya Maning ito, Leo Ison, ay nanonood ng ating online praise and worship. So nasa California po yun. At dahil full house tayo, I have observed na nung linggo, kinapos yung pagkain, Walang walang natira dun sa mga nagse-serve at nagbibigay ng pagkain. At siguro po, babawi naman ngayon, kung inyong mapapansin ay marami pang bakanting upuan. At yung ilang kapatid natin ay sa ibang kadahilanan ay wala pa rito. Sabi, salamat po doon sa mga naunang tumugon sa ating panawagan para sa isang bagong sound system. Ang Diyos po ang magsukli ng kanyang biyaya sa inyong lahat. So makikita niyo po sa program na ang ating target ay 135,000. Ang pledges and commitment ay 119,500. So we need 15,500 more para sa ating sound system. Nasa program po yung ating mga presiders at ayon po sa kanilang pagkakasunod-sunod, ang inyong lingkod, si Brother Romeo Bolima, Brother Aaron Misael Santos, Predicador Siegfried Arman Santos at si Sister Purita Santos. Ang special number po ay si Ernest Joric, si Sister Josie Bahum, Solen Beatriz Santos, si Brother Eric Joshua Bahum, at si Marisa Cruz. So hindi kami magkatapat ngayon ng aking wife. Happy birthday po kay Joan Juliano at kay kapatid na Rowie Santos Delgado na nasa Australia. Happy birthday po and the Lord bless you more. Ang atin pong financial report, ang pumasok 15,327. Ang lumabas po ay 39,821. So, mas mataas yung lumabas. Ang ating pong quote of the week, to love Christ is to love His church.
At yun din po ang topic natin para sa Mayo at Hunyo. So nasa ating program po din yung sa bandang likod, yung ating pong mission call, each one invite one. Ito po ay highlighted dahil naka-red, ano? Ibig sabihin, pansinin nyo naman ako, sabi niya. Each one invite one. So yun po ang ating mga pagbati at mga pahayag. Ngayon po ay tinatawagan ko si EJ kasama yung kanyang team para po sa ating praise and worship songs. Salamat po sa ating worship team sa ating pong mabiyayang pananambahan this morning. Ito po ang unang linggo ng buwan ng Hunyo. And tayo po'y nagaganap sa Panginoon na tayo po'y sama-sama upang manambahan, magpuri, magpasalamat, maglingkod sa Panginoon. At the same time, tayo po'y may opportunity na magpanalanginan sa isa't isa. Napakahalaga po nun na atin pong itataas sa Panginoon ng bawat isa sa panahon ng kanilang mga pangangailangan. So hindi lang po pastor ang nananalangin para sa inyo, kundi ang bawat isa ay nananalangin sa bawat isa. Yun po ang nagpapalakas sa atin ng loob at pananampalataya. Alam natin na marami nagpe-pray sa akin, di po ba no? Pag kayo may sakit, marami nagpe-pray sa akin. Pagka kayo po may pangangailangan, marami nagpe-pray sa akin. Malakas po ang ating loob na hindi tayo nag-iisa sa pagharap natin sa mga pagsubok. So ngayon pong umaga, tayo po ay dadako sa panalangin kung kayo po may mga pangangailangan, may karamdaman o problema, o kung kayo may pasasalamat, mga birthday, anniversary, please come and join us in prayer. Yung po ating pong mga kasama sa online, ang ating pong chairman, ang kanyang buong family na nasa US, kasama natin, mga kapatid natin sa Canada, sa Australia, and many parts of the world, they are with us today, right now. So we will sing our song and we will pray together. This is our declaration of faith unto the Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Kung ako'y magtatapa, yes, Lord, sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ako ng Diyos. Alam kong diringin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ako ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Kung kayo po ay may mga nais ilapit sa Panginoon this morning, please come. Sama-sama po tayo sa panalangin. Sama-sama tayo magtitiwala. Sama-sama po tayong lalapit. Tayo po'y magyuko lahat ng ulo. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa unang linggo ng buwan ng Hunyo sa taong 2025. Biyaya mo po, Panginoon, na kami magkakasama today upang magpanalanginan sa isa't isa, upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat sapagkat ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na mahabagin, Diyos na puno ng biyaya at puno ng kagandahang loob. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo ngayong umaga.
at lahat po ng aming mga panalangin. Lord, salamat po sa birthday ni Joan Juliano, at salamat po, Panginoon, sa isa pang taon na dinagdag mo sa kanyang buhay. Salamat din, Panginoon, sa birthday ni Michael at ang malapit ng pag-alis ni Michael. Salamat po, Panginoon, na ang kanyang buong pamilya ay magkakasama ngayon. We know that. Talangin po namin na pagpalain mo po sila at ingatan sila saan man sila naroon. Panginoon, salamat po kay Rowie Delgado sa Australia na patuloy namin kasama sa gawain ng Panginoon, sumusuporta sa mga gawain ng Panginoon, even though they are far away from us. May you continue to bless her and her family. Salamat sa isa pang taon na dinagdag mo sa kanyang buhay. Panginoon, salamat po sa pag-iingat mo kay John Paul Eason sa kanya pong pagbibiyahe mula sa Canada. Salamat po, Panginoon, pinagaling mo na yung kanyang paa, at salamat po, nakabalik na siya sa Pilipinas upang makasama ng kanyang mga magulang at ng kanyang kapatid. Salamat po, Panginoon, sa pagkatikaw ang Diyos na naging kasama niya the whole time that he was away in Canada. Salamat din po, Panginoon, sa iyo pong patuloy na pagpapala sa pamilya ng aming pong chairman, Pastor Armando Santos, Mrs. Santos, Panginoon, ang kanyang buong pamilya na ngayon ay nasa Amerika. They are complete today because kasama din nila, Panginoon, si Patty. At salamat po, Panginoon, that you have given them this well-deserved and long overdue vacation for the family. Ingatan mo po sila, Panginoon, samahan mo po sila, Panginoon, at ikaw po magbigay sa kanila ng kalakasan at kalusugan. And the whole time that they are together, God, may you bless their hearts together and continue to give them the joy of the Lord. Because the joy of the Lord is our strength. Panginoon, salamat din po ngayong umaga sa mga kapatid namin na nasa harapan ay pinagaling mo sa kanilang mga karamdaman. Ikaw ang aming Diyos na manggagamot. Jehovah Rapha, I am the God that heals you. And so today, Father in Heaven, sa mga kapatid namin na nandito upang magbalik ng pasasalamat sa kagalingan kanilang tinanggap, God, please accept our offering of praise and worship. In the same way, Panginoon, lahat ng mga kapatid namin na pinagpala mo, Panginoon, sa unang linggo ng Hunyo, Lord God, thank you for all the wonderful blessings. Mula sa mga trabaho namin, mula sa mga negosyo namin, mula, Panginoon, sa maraming namin mga kamag-anak na sa abroad, Panginoon, and we receive the blessing. Oh God, we thank you for your goodness. Paano yung umaga nais din po namin ilapit sa iyo, mga kapatid namin, na mayroong mga karamdaman. Some of them wala dito ngayong umaga. Marami, Panginoon, sa kanila ay nasa bahay kasi hindi sila makasimba. God, we pray, iunat mo yung mapagpalang kamay, Panginoon. Abutin mo po sila sa kanilang mga tahanan. Especially yung kasama naming nanonood sa online live streaming, Father in Heaven. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita mo ay umabot sa kanila. Ang iyong presensya ay umabot sa kanila, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na lagi naming kasama. There is no distance in prayer because God is with us wherever we are. And so, God, please take good care of all our brothers and our sisters wherever they are today. Panginoon, patuloy po namin ipinapanalangin sa iyo ang aming po mga gawain sa church na ito, Panginoon, ang aming po mga Sunday School, ang aming po mga Bible study, ang aming po mga outreach, ang aming po mga online program. Patuloy mo pong gamitin, Panginoon, ang bawat isa naming mga gawain upang patuloy na makapag-encourage, makapag-inspired, makapag-disciple, makapag-evangelize, makapag-hatid ng iyong mga mabuting balita sa lahat ng mga taong aming naaabot sa iyong biyaya. Thank you, God, for the blessings. Patuloy naming ipinapanalangin sa iyo, Panginoon, ang mga pangangailangang pinansyal ng aming simbahan. Sapagkat lately, Panginoon, laging mas marami yung lumalabas kaysa pumapasok. You continue to provide for the needs of our church. Salamat, Panginoon, sa mga nag-pledge para po sa aming sound system. At dalangin po namin, ibigay mo sa kanila yung ability, yung capacity, Panginoon, to give as they promise to give. And God, may you continue to return to them the blessings overflowing. Panginoon, ngayon pong umaga, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa na kasama namin sa gawain ito, sapagkat ito ang aming Communion Sunday. Tulungan mo po, Panginoon, na ikaw ay ma-honor namin sa pamamagitan ng pag-aalaala, Panginoon, sa tinapay at sa katawan at sa katas ng ubas. Ano man, Panginoon, ang kahilingan ng mga kapatid na lumapit sa harapan. Some of them may mabigat na problema. Some of them may mabigat na pangangailangan. Some of them may kaguluhan ng isip. Some of them, Panginoon, ay may burden. Some of them may pangangailangan. Panginoon, ikaw ang nagsabi, you will supply all of our needs. Ikaw ang nagsabi, ipagkatiwala namin ang aming mga
kabigatan at ikaw ang aming kalakasan. O Panginoon, ikaw ang nag-invite. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan. Panginoon, kaya kami lumalapit sa iyo sapagkat ikaw ang nagaanyaya na kami lumapit at magtiwala. Ngayong umaga, narito Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sapagkat kami nagtitiwala sa iyo sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen, Amen. God bless you all. Now we will bless the Lord sa ating pagdadala sa harapan ng ating mga pledges, ng ating tithes, at ng ating mga love offerings. I now call again the EJ para sa solo number. Thank you, EJ, for that beautiful, beautiful song. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo sa aklat po ng 1 Peter chapter 2, verses 9 and 10. Samahan niyo po ako mga kapatid sa pagbasa ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 2, verses 9 and 10. Ito po ang mga salita ng Panginoon. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa iyong mga salita na aming binasa. Salamat po, Panginoon, sa iyong Espiritu Santo na siyang aming gabay, aming tagapagturo, at ang aming po, Panginoong liwanag. Because without the Holy Spirit, we will not see, we will not understand, we will not be able to receive the bountiful blessings of your holy word. And so, humble ourselves before you. We ask you to open our minds and our hearts today. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ang atin pong mensahe this morning ay pinamagatan po nating ministries of church members. Ministries. Sabihin nyo nga po, ministries. Thank you. Pag po ating naririnig yung salitang ministry o ministries, atin pong iniisip palagi, yan yung ginagawa ng mga pastor o ng mga workers, o ng mga leaders. That's not exactly true. Meaning, hindi po siya limited lamang sa mga pastor, hindi siya limited lamang sa mga leaders. Sapagkat kung atin pong titingnan yung meaning o kahulugan ng salitang ministry, ito po ay another word for service. A minister is a servant. A ministry is a service. At ngayon pong umaga, nakita po natin ang ating mga miyembro na gumaganap ng kanilang service. Si EJ, si Sister Beth, si Nika, na mga nagpapakanta. Yan po ang kanilang service to God. That's not service
to somebody, that is service to God. So, yun ang kanilang ministry unto the Lord. Yung po ating mga tumutugtog, si Irish sa piano, Sister Santi sa piano, si Ralph, si Randolph sa guitar, si Agi sa guitar, si John Paul sa piano, sa drum set, at of course, sa sounds ay si Raymond. These are their service to God. And of course, yung atin pong mga nasa multimedia, si Joyce na hindi nyo nakikita palagi. Di po ba, no? Minsan si Joyce nami-miss ko dahil hindi ko siya, dati dito siya nakaupo, nakikita ko siya palagi. Ngayon nandun, nakatago yung kanyang beauty sa itaas. Oh. Isa po sa mga pinaka-beautiful lady natin dito, si Joyce at si Pauline. Hindi nyo lang nakikita because they work behind the scene. But nevertheless, they are doing their service to God. So ministry is service to God. A minister is a servant. So tayo pong lahat ay servant. Sabihin mo nga po sa tabi nyo, you are a servant. Amen. Tayong lahat ay mga servant. So kaya nga po ngayong umaga, titingnan natin kung ano po ba ang mga service natin o mga ministry natin bilang mga church members. Kasi sometimes, hindi po natin nare-realize na meron tayong bahagi sa gawain ng Panginoon. Akala lang natin, siguro, ay, hindi, ako may tagapakinig lang. Mga kapatid, ang sabi sa Biblia, doers of the word. Don't just listen to the word, but doers. So, wala pong tagapakinig lang. Pastor, ako po'y tagapakinig lang. Sa Biblia, walang tagapakinig lang. Kundi, dapat tayo lahat ay doers. Sabihin niyo po, doers. Yun. Wala kayong mababasa sa Bible na tagapakinig lang. In fact, ang sabi, huwag kayong makinig lang, kundi ganapin ninyo ang mga salita ng Diyos. At hindi nyo po alam kung ano ang naaabot ng ating ministeryo. Tayo po'y nasa Pilipinas, pero mga kapatid, Diyos lamang ang nakakaalam. Only God knows kung gaano kalayo ang naaabot ng inyong paglilingkod sa Diyos. Ngayon pong umaga, good morning po Chairman, Pastor Armando Santos, Mrs. Santos, Joy, and Patty. We know you're there. Of course, pamilya po ni Sig at si Tina, yung mga kanya po mga anak, si Aaron, at saka po si Ronnie at ang kanyang mga anak, kasama po natin. Sinabi po ni Chairman sa atin pong program na meron po palang isang general manager ng Hotel Carmel sa Santa Monica, California na ang pangalan ay Mr. Leo Izon na lagi pong nanonood sa ating online live streaming. Imagine niyo. Kaya nga po sabi sa atin palagi ni Raymond, i-share ninyo. Isang click lang doon. Yung po pakiusap ni Raymond nagsalita dyan minsan. Mga kapatid, i-share nyo. Tayo naman po lahat, di po ba nakikita nyo po yung post ng GNCF, like nyo, i-heart nyo, tapos i-share ninyo. Kasi po yung friends nyo, hindi ko friends. So yung friends ko, pag nilike ko, makikita niya lahat. Yung friends nyo, pag nilike nyo, isinare nyo, makikita ng lahat. And you never know kung sino ang nabe-bless, kung sino ang naaabot, kung sino ang napagpapala, at kung sino ang nagiging kapartner natin sa gawain ng Diyos. Alam niyo po, isa pong kinakatuwa natin, marami tayong kapartners dito. Number 1 na po natin kapartners, lagi natin sinasabi, si Sister Presi Jolanda. Mas faithful yan, hindi ho na-absent yan sa ating gawain. Ngayon po ay Sabado pa lang sa Canada, no? Sabado. Imagine niyo Sabado pa lang, nagsisimba na sila sa atin. At ngayon po gabi, Kasi po baliktad doon Sa atin ay umaga, sa kanila gabi, sa atin ay linggo, sa kanila Sabado pa lang. Pero mga kapatid, bagamat gabi, sila po ay kasama natin sa gawain, nagpe-pray natin, at yan po yung nagko-comment.
Kaya nga po sabi ni Chairman, pag kayo manonood ng online, magko-comment naman kayo doon. Binabasa lahat ni Chairman yun eh. Halimbawa, sinabi nyo, maganda po ang kanta ni EJ. Nakikita doon eh. Oh. So, mag-comment kayo para alam nila na kayo kasama natin sa gawain. Alam nyo po, mga pinagpapala ng gawain natin, si Joe Vicel na nasa Saudi Arabia. Yan, kasama natin yan sa mga gawain. Yung po may mga kapatiran tayo na nasa Europe. Yung kaibigan ni Rhea na nando sa Switzerland, kasama natin yan. Yung mga nasa Australia, yung pong mga nasa Amerika, Canada, yan po mga kapatid ay kasama natin. Ang kagandahan po dyan, hindi lang po kasama nating nanonood, kasama nating natututo, kasama nating naglilingkod, nagiging kapartner natin. In fact, nung si Chairman po ay nanghihingi ng pledge para po doon sa ating sound system, merong mga nasa Amerika na nag-pledge din. Imagine that. Dito, pinapataas niya kamay. Taas ang kamay, magpe-pledge. Doon po sa online, may nagpe-pledge din. Ako, magbibigay din ako dollars. Real time. Habang tayo'y nandito, nagpe-pledge, sila po nagpe-pledge din. Kasama natin sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po, wag po nating mamaliitin yung ating paglilingkod, yung role na ating ginagampanan, sapagkat hindi lamang po tayo ang pinagpapala, marami pong pinagpapala ng Diyos sa maraming iba't ibang mga lugar. Can you say amen? Amen. Kaya nga po, wag po kayong nami-miss nyo si Chairman na wala dyan sa kanilang mga upuan, kasama natin nandun. Wala po ngayon yung pamilya ni Sister Dory. Kasi po parang despedida ni Michael kasi birthday niya at aalis na po siya. So, alam niyo naman po, kalahati ng ating miyembro, anak at apo ni Sister Dory. Malaking pamilya ho yan. Siguro po, 30 ng miyembro natin, puro Juliano ang aplido sa dami nila. Ngayon po, kung saan man sila nandoon. Pero naniniwala po ako na Sister Dory, kasama nating nanonood. Hindi po magpapabaya yan pagdating sa gawain ng Panginoon. Meron po tayong mga kasama palagi, si Pastor Ray Garcia sa Cavite. Lagi po ating kasama yan, wala rin pong absent yan every week. Sapagkat ito po ang kanilang number one source ng pagpapalang espiritual sa pamamagitan ng gawain sa Panginoon. Sabihin nyo nga po, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya nga po ngayong umaga, titingnan po natin yung 3 ministeryo ng bawat miyembro ng simbahan. Hindi po pwede sabihin, hindi, miyembro lang ako. Huwag po nyo sasabihin na, miyembro lang ako. Sapagkat ang bawat miyembro ay merong espesyal na bahagi sa katawan ni Kristo. Ang church ay katawan ni Kristo. Yung po bang kamay, sabihin niya, hindi, kamay lang ako. Huwag nyo pong nilalang ang kamay. Mga kapatid, sa katawan ni Kristo, kamay lang ako. Paano po tayong kakain kung wala tayong kamay? Hindi, paa lang ako. Paano tayo lalakad kung wala tayong paa? Hindi, lang ako, tenga lang ako. Paano tayo makakarinig kung wala tayong tenga? Hindi, mata lang ako. Paano tayo makakakita kung wala tayong mata? Ang bawat miyembro, ang bawat bahagi ng katawan ni Kristo ay special. Sabihin niyo po, special. Thank you. Don't think for a moment that you are ordinary. Miyembro lang ako. Sapagkat kung wala po ang bawat isa, hindi po kompleto ang katawan ng Panginoong Jesus sa Good Neighbor Christian Fellowship. Isa lang po nating dapat magampanan yung realization. Lord, ano ba ang bahagi ko sa gawain ni Kristo? Ano ba ang bahagi ko? So number 1 po, ministry, lalagay ni Joyce, ministries of church members. So tayong lahat, ano ba ang ating mga ministry? Number 1, ministry to the Lord. Ang una nating ministry ay to the Lord. Sabihin niyo po, to the Lord. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, tinawag ng Diyos, bahagi ng katawan ng Diyos, and so therefore, ang ating unang ministry ay to the Lord, paglilingkod sa Lord. Lahat ng ating ginagawa dito, paglilingkod sa Lord. Hindi po tayo, mga kapatid, nagbibigay ng 1,000 para po sa sound system para matuwa si chairman.
Si chairman kahit po tuwang-tuwa at palakpak ng palakpak sa inyo pong ibinigay, hindi po niya kayo kayang pagpalain gaya ng Diyos na kaya kayong pagpalain. In fact, may mga panahon, sinasabi naman niya sa inyo, pinapakita pa niya wallet niyo. In fact, mga kapatid, ngayong umaga, walang laman ng wallet ko, sinasabi niya yon. So kung kayo po'y magbibigay para sa sound system at iisipin nyo, bibigyan kayo ni chairman ng Skyflakes na may kasamang 1,000, higit pa doon sa Skyflakes na may kasamang 1,000 ang ibabalik sa inyo ng Diyos. Amen? Sapagkat ang nagbibigay ng sagana ay aani ng sagana. At ang Bible ang nagsabi, magbigay kayo sa Diyos. At ang Diyos ay bibigyan kayo ng siksik at liglig at umaapaw pa ang pagpapalang ibibigay sa inyo. So pag kayo po mga kapatid ay nag-serve, you always think, I am serving the Lord. Amen? Kaya nga po, ano po ba ang ating service sa Panginoon? Number 1, ministry unto the Lord through prayer. Prayer. Lahat po tayo nakakapag-pray. Sino po sa inyo ang nagpe-pray para sa mga senior citizen ng GNCF? Yan, tayo pong lahat. Ipag-pray nyo yung mga senior citizen sapagkat marami po tayong miyembro na senior citizen. Na talaga po namang sinisikap na lang pong mga kapatid makapagsimba, bagamat hirap na hirap. Kamukha po ni Ate Hirang. Si Ate Hirang talaga po namang nakatungkod na at hirap na maglakad, pero hindi po yan nawawala. Ewan ko lang ngayon, bakit wala? Nahihilo, no? Nahihilo. Good morning po, Ate Hirang. Alam ko po, pagka hindi kayo nahihilo, hindi niyo mamimiss ang gawain ng Diyos. Yung kagandahan ng may online, nahihilo si Ate Hirang, hindi makalakad. Ipag-pray po ninyo yung ating mga kapatid na mga seniors. Yan. Prayer is a ministry unto the Lord. Ang inyo pong ministry ay ministry of prayer. Ministry of intercession. Ang inyong gagawin, lagi ipagpe-pray nyo lahat ng may sakit. Ililista nyo lahat ng may sakit. Ipagpe-pray nyo. Yung po mga kapatid ay hindi kayang tapatan ng pera sapagkat yun po ay paglilingkod nyo sa Diyos. Hindi man kayo kumakanta dito. Di po ba, no? Sabi nyo, I wish ang boses ko kasing ganda ng boses ni EJ. Pero mga kapatid, pag pinagpe-pray nyo lahat ng mga problema, ng mga may sakit, pinagpe-pray nyo lahat ng pangangailangan, mga kapatid, hindi po less ang value niyan sa mata ng Diyos kaysa yung kayo'y nagpapakanta. Pareho lang po yun sa mata ng Diyos. Amen? So mag-pray po tayo. So prayer is ministry unto the Lord. Number 2, praise. Tinawag tayo para magpuri. So mga kapatid, pag po tayo nagpupuri, magpuri po kayo. Hindi yung tinitingnan nyo lang yung nasa screen. Nakatulala, gano'n, no? Nakatulala doon sa screen. Pag po sinabing magpuri, magpupuri. Lord, salamat po sa iyong kagandahang loob. Lord, salamat po sa iyong pong pagkilos. Pinupuri mo siya. Tayong lahat, pinupuri natin siya. Amen? Hindi po tayo nakaganon lang. Magpuri kayo, magpuri. Pagka nga kayo nanonood ng basketball, sino sa inyo mahilig sa basketball, papanoorin nyo si Joseph. Talaga namang kung todo, yes, yes! Ganun, palakpak, yes, yes! Basketball lang yun. How much more pag ikay nagpupuri sa Diyos. Itaas mo ang iyong kamay, umawit ka, purihin mo siya, sapagkat yon ay ministry to the Lord. What else? Thanksgiving, mga kapatid. Thanksgiving. Huwag na kayo tumanggap ng pagpapala, tapos hindi kayo magpapasalamat. In fact, kanina, doon sa amin pong Sunday school, tinanong ko sila kung ano ba ang alam ninyong miracle ni Jesus. Ang sabi ni Mika, sabi niya, Pastor, yung 10 ketongin na pinagaling, pero isa lang ang nagbalik ng pasasalamat. At ang sabi ni Jesus, di ba 10 ang pinagaling, bakit isa lang ang bumalik para magpasalamat? Ibig sabihin, iniintay ng Diyos na tayo ay magbalik ng pasasalamat. Amen? Kamukha po ngayon, si Santi, dumating ang kanyang bunso na si John Paul galing sa Canada. Alam niyo po si John Paul, nung nasa Canada, nadisgrasya yung paa. Kasi po doon madulas kapag may yelo, madulas Buti nga si Santi hindi nadulas.
Praise the Lord. Si John Paul nadulas, nabali pa. But by the grace of God, magaling na po yung paa. By the grace of God, nakabalik na. Alam niyo po, kung hindi ako nagkakamali, Santi, 18 oras ang biyahe, diretso. 18 oras ang biyahe ni John Paul mula sa Canada, nakagano lang yung paa niya. Palagi ko nangawit. Praise the Lord, at nakabalik na siya ng maayos. So, magpasalamat sa Diyos. May ipinagpala yung anak mo, pinagaling. Ba, hindi ka magpapasalamat. In fact, alam niyo po si Santi, isa pang ipinagpapasalamat niya, yung kanya pong asawa, si Manning, hindi ko alam kung nanonood, na-stroke. Na-stroke. Di ba pa parang naapektuhan yung kalahati ng katawan? Pero by the grace of God, at siya po ay na-ICU, can you imagine? Na-stroke siya, na-ICU siya. Pag kayo po'y na-stroke at nasa ICU, kahit marami kayong pera, di ba no, Santi? Alam si Santi, maraming pera yan eh. Wala mapaglagyan ng pera yan si Santi eh. Pero mga kapatid, pag po kayo po na-ICU at na-stroke, kahit marami kang pera, hindi pera ang tatawagan mo eh. Si Lord ang tatawagan mo. Lord, mahabag ka po sa aking minamahal na asawa, Lord. Pagalingin mo po, Lord. Tulungan mo po kami, Lord. In fact, nung na-stroke, si Manning, ang unang-unang nag-post ng panalangin, si Perry, please pray for Manning. So, ang mga kapatid, nagsabi, yes, we pray. So, I'm sure, sabay-sabay tayo, pinag-pray natin si Manning, amen? Ngayon, magaling na. Kaya ang Thanksgiving, Sister Santi, yan paglilingkod sa Diyos. Kasi kinikilala mo na kung hindi kay Lord, baka wala ka ng asawa ngayon. Kaya nga, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinagaling mo po si Manning. Nandiyan po siya nakaraang linggo. Nagsimba, praise the Lord. Worship. Ministry to the Lord is through prayer, through praise, through thanksgiving, and through worship. Yung pong pagsamba. Worship. Kaya nga po ito ay worship service. Hindi po ito chismisan service, Hindi po ito kainan service. Ito po ay worship service. Yung po kainan mamaya. Pero ito po ay worship service. Kaya tayo nandito ay worship service. Ito po ay paglilingkod natin sa Diyos na tayo ay nagwo-worship service. Imagine, pinagpala kayo ni Lord the whole week. Iningatan kayo ni Lord the whole week. Binigay niya ang inyong pangangailangan the whole week. Tapos hindi ka magwo-worship. Kaya po mahalaga yung ministry to the Lord through prayer, through praise, through thanksgiving, through worship. Next, ministry to one another. Yan. Ang kagandahan lang po kay Joyce, magaling po si Joyce yung pong sinasabi ng pastor na isusulat niya agad. Di po ba? Naka-outline agad. Kaya si Joyce, grabe ang blessing niya sa langit kasi napakagaling magaling. Praise the Lord. So, thank you, Joyce, for your talent. Thank you, Joyce, for serving the Lord. Now, ministry to one another. Hindi lamang tayo kay Lord nagmi-ministry tayo sa isa't isa. Sa paanong paraan? Yan, tingnan natin. Number 1, emotional support. Emotional support. Kasi from time to time, meron tayong mga kapatid na nangangailangan ng konting encouragement. Kamukha nung nakaraan, di po ako magbabangkit ng pangalan, may tumawag sa akin, Pastor, gusto ko kayong kausapin ni Chairman. May problema ako. Ano ba gagawin ko? So sabi ko, Chairman, tumatawag po, kausapin natin. Bahala, tawagan ko yan. Sa phone nag-uusap. Sa phone, ini-encourage ni Chairman siya sa kanyang kalagayan. God will take care of you. So kapag ang miyembro natin nanghihina, we support. Sa pamamagitan ng payo, sa pamamagitan ng Bible verse, babasahan na. I'm sure si Chairman binabasahan. Makinig ka, babasahin ko yung Word of God. Pangako yan ng Diyos. Huwag kang panghinaan ng loob, okay? Opo. Kapag may sakit, pupuntahan mo doon. Pagpe-pray mo, bibigyan mo ng Word of God. Emotional support. Pag namatayan, nako, mahalaga po yan. Mahirap po ang namatayan. In fact, ito pong taong ito, pareho kami ni doktora na namatayan. Noong pong January, tama, Mami? January, namatay po yung brother niya sa kidney failure. 44 years old.
Salamat po, ang mga kapatiran natin, pinuntahan kami doon sa Burol, kasama si Sir Jojo, mga miyembro natin, pinuntahan kami sa Burol. Nakakagaan sa puso na ang mga miyembro ng GNCF, pinuntahan kami doon sa St. Peter, dyan sa may Quezon Avenue, at sinamahan kami sa Burol. Emotional support. At ito pong buwan ng April, namatay naman po yung aking kapatid. Liver naman, failure. Kaya po ingat-ingat kayo sa mga kinakain nyo. Kidney failure, nasa kinakain yan. Liver failure, nasa kinakain yan. So, ang kapatid ko po, 55 years old. Ang kapatid doktora, 44 years old. Puro failure. Oh. Kaya po, manalangin tayo. Ang kagandahan po, alam niyo po si Chairman, kasama din po si Sir Jojo, pinuntahan kami sa Nueva Ecija. Why? Emotional support. Sabi po ni Chairman, I feel like ito kailangan nating gawin. In fact, nung namatay po ang tatay ko, 26 years ago nung namatay ang tatay ko. Bakit ko po natatandaan 26 years ago? Kasi po kami kinasal 25 years ago. Ang tatay ko po namatay the year before. So 26 years ago, namatay ang tatay ko, and lo and behold, sino po ang nagbigay sa amin ng emotional support? Si Chairman, kasama yung ating mga miyembro, pinuntahan kami all the way to Nueva Ecija. Mahalaga po yan, emotional support. Kaya po ako, mahigit na po akong 32 years dito, hindi man ako naalis, di ba, Brother Perry? Hindi man ako naalis dito. Bakit po? Kasi po alam ko, itong church na to, nagmamahal sa akin. Amen? Oh, amen. Salamat po sa mga nagmamahal kay Pastor Ribo. At ang church na to, mahal na mahal ko. Kasi po, this church gives you emotional support. What else? Physical, material, and financial support. O, lagay mo lahat yun. Physical, material, financial support. Ang ating pong church, hindi lang puro emotional support. Nagbibigay din tayo ng physical support. Ibig sabihin ng physical, kamukha po nun, may mga miyembro po tayo na yun na nga po, may namatayan. Dala natin yung mga hymnaryo natin, dala natin yung mga sound system natin, tutulungan natin. Physical. Tayo lahat nandun, physical. Material. Material. Financial. Nag-aabot. Pastor, sabi ni Sir Joe, Pastor, ito po galing sa church. Ayan. Pastor, ito po galing sa amin. 1, 2, 3, 4, 5. So, mga kapatid, yun po ay malaking tulong sa mga miyembro sa panahon ng pamimighati. So, kung kayo po ay ikakasal, marami pong tutulong sa inyo sa church. Kung kayo po maghahandog ng anak, maraming tutulong sa inyo sa church. Kung kayo may sakit, may tutulong sa inyo sa church. Kung kayo po'y namatayan, maraming tutulong sa inyo sa church. Paano po kung wala kayo church? Saan kayo tatakbo? Sino tatawagan yung chairman? Nasa ospital po kami. Lalo na po nung panahon ng pandemic. Marami po tayong membro na namatay nung panahon ng pandemic. Kaya po na-cremate. Number 1, si Ka Jessie. Ka Jessie, na-cremate si Ka Jessie panahon ng pandemic. Isa pa pong na-cremate, si Sister Ellie. Tama? Sister Ellie, na-cremate din. Panahon ng pandemic. Buti nga po, buhay tayo. Panahon ng pandemic, biyaya ng Diyos, buhay tayo. Pero tayo po, mga kapatid, bilang tayo isang simbahan, tayo po ay nagtutulungan. Sabihin niyo po, nagtutulungan. Tutulungan, mga kapatid. Kasi tayo magkakapatid kay Kristo. Huwag po kayong magdalawang loob na tumawag pag kayo nangangailangan ng tulong. Meron yan tumawag kay Chairman, Chairman, tulungan niyo po kami nasa ospital. Chairman, tulungan niyo po kami nasa presinto. Chairman, tulungan niyo po kami po'y nasa baha. Panahon po ng Ondoy. Kaya po tayo, marami na tayong pinagsamahan. Nung panahon ng Ondoy, nagtulong-tulungan tayo. In fact, ako po, nung panahon ng Ondoy, dinalo ko si E.T. Esther. Dumaan kami sa bintana. Sa bintana kami dumaan. Doon lang po kayo pwedeng dumaan sa bintana. Sabi niya, Pastor, pasensya ka na. Ito lang mapapakain ko sa'yo. Wala kaming pagkain.
Panahon ng ondoy. Grabe, grabe. Kaya po mahalaga meron tayo church. Mga kapatid, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon at hindi natin pababayaan ang isa't isa. Can you say amen? Sapagkat tayo po meron pong ministry to one another. Ipag-pray po nyo may sakit. Payuhan nyo yung namumroblema. Kung may maiaabot kayo, try nyo mag-abot. Hindi naman po kailangan malaki. Basta lang po meron kayong naiabot ba? Wala naman nga pong mayaman sa atin. Sabi ko nga kanya sa Sunday School, tingnan nyo nga kung sino mayaman sa tabi nyo. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo katabi nyo kung sino mayaman dyan. Oh. Ang mayaman lang nakikita ko dyan, si Santi. Yan, mayaman talaga yan. Sister Let, mayaman din yan. Si Joey, mayaman din yan. Si Jam, mayaman din yan. Oh, sino pa? Oh. Maraming mayaman dyan eh. Si Bless, mayaman yan. Pero hindi po tayo lahat mayaman. Pero bakit hindi tayo mayaman? Hindi po naman na yun. Kumbaga, yung kaya mo lang i-share. Di ba ano? Yung kaya mo lang i-share. Dati po, si Perry, mayaman yan. Dati mayaman. Sapagkat yan po ay prinsipe ng Oman. Yan. Saka si Beth, mayaman po. In fact, si Beth at si Perry, ang nag-donate niyang mga yan, yung malalaking aircon, dinonate nila yan. Nung sila po ay prinsipe at prinsesa ng Oman. Kaya lang po, medyo na-overage na yung prinsipe. Umuwi na. Oh. Pero alam niyo po, sa kabila ng lahat, ang kanilang pananampalataya hindi natitinag. Amen? At ang kanila pong paglilingkod, talaga po namang hindi nyo pwedeng tawaran ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Hindi po yan pera lang ang katumbas. Iba po yung paglilingkod ng buong puso sa Panginoon. Amen? And then, spiritual support. Spiritual support, mga kapatid. Higit sa lahat, yung ating suporta sa pananampalataya ng isa't isa sa pamamagitan ng pagdalo sa mga gawain. Diyan tayo natututo, diyan tayo tumitibay, diyan tayo lumalakas, diyan tayo lumalago sa pamamagitan ng ating mga spiritual support. At ang ating simbahan, magaling po tayo diyan, kaya tayo may mga prayer meeting, may mga Bible study. Iba pa po yung kanilang face-to-face, iba pa yung kanilang online, to give spiritual support to the members. Kaya po mga kapatid, yan ang ating ministeryo sa isa't isa. Hindi lamang ang ating chairman, kundi ang bawat isa sa atin, we give our full spiritual support. Last, kasi po mayroon tayong communion, ministry to the world. And here, I'd like to open up 2 Corinthians 5:20 and 21. Joyce, can you put that there? 2 Corinthians 5:20 to 21. Babasahin ko po sa Tagalog. Ano po sinabi ni Apostol Pablo? 2 Corinthians chapter 5 verses 20 to 21. Ito po sabi, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to the world. 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that we in Him might become the righteousness of God. So sa Tagalog mga kapatid, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo na kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin. Siya'y itinuring na makasalanan upang makikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ito po yung ating ministry unto the world. Ang ating ministry to the world is to call the world to be reconciled to God. Yan. We are Christ's ambassador. We implore you, be reconciled to God. So mga kapatid, yun po ang ating misyon, na ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging witness. We witness. We share the Word of God. We share the Bible. We share the Gospel. Sa pamamagitan nun, sila po ay nakikipagbalik loob sa Diyos. Mahalaga po yun.
magbalik loob sa Diyos. Na kung sila'y nakakalimot, magbabalik loob sa Diyos. Kung sila'y nalayo, nagkasala, magbabalik loob sa Diyos. Kung sila po'y parang nanlalamig, magbabalik loob sa Diyos. Yun po ang ating misyon para sa sanlibutan. Hindi lamang po tayo ministry unto the Lord, ministry to one another. We have ministry to the world. Okay? Yung ating kapitbahay, yung ating kaibigan, yung ating mga classmate, ang ating desire na sila man ay magbalik loob sa Diyos. Can you say amen? Amen. At tatawagan ko po ang ating pong mga predikador. Meron po tayong 3 na nandyan. Predikador Boy Cruz, Predikador Perry, at Predikador EJ. Yan, ating mga at Predikador Romeo. Nandyan si Brother Romeo. Yan. Tayo pong 4, konti lang naman tayo today. So that would be enough. Tayo po dadako sa ating Holy Communion. Hayaan niyo po tayong umawit muna ng ating pong communion song. Yes, Lord. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you had offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, O Lord. Pakinggan po muna natin ang mga salita ng Panginoon na mababasa natin sa aklat po ng 1 Corinto Kapitulo 11, talata pong 23 hanggang 26. Ito po ang mga salita ng Diyos. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon na ng gabing ang Panginoon ay pinagkanulo, ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At matapos maghapunan, ay dumampot siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. So mga kapatid, ito'y utos ni Kristo. Kumain kayo ng tinapay bilang pag-alaala sa akin. Uminom kayo ng saro bilang pag-alaala sa akin. Ayaw ni Kristo na makalimutan natin yung ginawa niya sa krus. Bakit? Sapagkat ang ginawa niya sa krus ang nagligtas sa atin. Ito ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito ang naglinis sa ating mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay naging mga anak ng Diyos. So wag niyong kakalimutan. So ngayong umaga, tayo po itatanggap ng tinapay at katas ng ubas habang umaawit tayo ng ating communion song. Sige pa. Drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, O Lord. Hintayin niyo po na kayo'y makakuha ng tinapay at katas ng ubas. At habang kayo po'y nag-iintay, tayo po'y manalangin, magbulay-bulay, magpasalamat. Sapagkat ang sabi ni Kristo, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Pagkakain kayo ng tinapay at iinom ng saro. Sapagkat kung tayo po magkakamali at hindi natin igagalang ang kanyang katawan at ang kanyang dugo,
tayo po ay nagkakasala sa katawan at dugo ni Kristo. Sapagkat ito po ay Holy Communion. Ito po ay banal na hapunan. So kumain tayo ng may kabanalan at uminom tayo ng may kabanalan. Hawakan niyo po ang inyong tinapay at tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na ibinigay mo ang iyong katawan na magkapira-piraso para sa amin. O Diyos naming makapayan sa lahat, salamat po sa iyong pong pagliligtas. Salamat po sa iyong pagtubos. Salamat po sa iyong kahabagan at kagandahang loob. Pagpalain po ang tinapay na ito sa aming pagkain. In Jesus' name, Amen. Let's take it. Hawakan niyo po katas ng ubas. Salamat po, Panginoon, sa katas ng ubas na simbolo ng iyong banal na dugo. Salamat po, Panginoon, na wala kaming sukat, ipangamba, ikatakot, sapagkat kami, Panginoon, ay hinuhugasan at nililinis ng iyong banal na dugo. O pagpalain mo po ang aming mga buhay na aming ire-reflect ang kabanalan ni Kristo, sapagkat ang aming kabanalan ay bunga ng banal na dugo ni Jesus. Pagpalain mo po ang dugong ito, katas ng ubas na ito bilang pag-aalaala namin in Jesus' name. Amen. Amen. Let's take the cup. We will collect the cup. Thank you. God bless you. Please rise para po sa closing prayer and benediction. Tayo po'y magyuko ng ulo sa atin pong closing prayer and benediction. Father in heaven, it's the joy of our heart na kami po ay nakapunta sa church at nakapaglingkod. Yan po ang aming pagkatawag, minister unto the Lord, service unto the Lord. Kami maglingkod sa iyo, Ama. Sa aming pong pagdako ngayong umaga, kami po ay nakapaglingkod sa iyo in many different ways at kami nagpapasalamat. Bukas, haharap na naman kami, Panginoon, sa hamon ng buhay, sa aming mga negosyo, sa aming mga trabaho, pero meron kaming kalakasan na nanggaling sa iyo. Meron kaming kagalakan na nanggaling sa iyo. Meron kaming inspirasyon na galing sa iyo. Meron kaming gabay na galing sa iyo. Kaya nga, Panginoon, malakas ang aming loob sapagkat alam namin, hindi mo kami iiwanan o pababayaan man. Please bless us all, God. Take good care of us and watch over every one of us. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Kahabagan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo natin magsabi ng Amen. Amen. God bless you po. Ang ating pong commitment verse, maging kalugulawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, na aking malambot at aking mananubos.